Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Amir from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading to, Cancer, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran, o yun, the key is in your successful outcome to your problem. May mga magsasucess sa buhay mo this January. Congrats! Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito sa baraha. Hindi yung negative, it's a warning para meron din kayong idea. No, kung ano mga dapat nyo maging aware, mga dapat change of decision, o mga dapat kailangan gawin. Pero nasa sa inyo. Pero kung gusto niyo na positive lang, hindi itong channel na to ang para sa'yo. Love, deep affection, and caring. Maaring this January na handog yung satisfaction. Ganyan. Maaring may mga tao na magbibigay ng pagmamahal, deep feelings or affection sa iyo, or pag-care, or pwedeng ikaw ito sa kanya, no? Kung ano man yan. Siyempre, nahandito rin yung bridge, successfully overcoming a problem. Congrats, like I told you, di ba, kanina. Yan, meron kang ini-structure, siguro ini-instruction mo siya this December, and then this January, magsasuccess na yun. Kung ano man yan na ginagawa mo. Kasi why? Kasi may archway na, may mga new opportunities, possibilities, and a path opening. May magbubukas na mga bagong pintuan sa buhay mo. Ibig sabihin talaga, may magtatapos, no? Na maganda, na magsasucess to your life. Kasi andito rin siya, oh. Kung saan man yan, no? Yan. Pasok ka dito, kasi ano yung garden. Magiging maganda ka dyan. Ay, magiging maganda yung buhay mo dyan. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Pwedeng isa ito sa malapit sa puso mo or kakilala mo, friend mo, kung sino man siya, na matigas ang ulo o hindi siya makikinig, or maybe ikaw, 'di ba? Hindi ka nakikinig sa mga taong na connected sa iyo, 'di ba? Or someone is hindi talaga matigas ang ulo at hindi nakikinig. May hindi pakikinig or matigas ang ulo. Feeling tied down or frustrated. Makakaramdam ka siguro, it's kung titingnan ko to kasi andito siya. Kung titingnan ko siya, siguro this is, siguro pagod, no? Sa iba sa inyo, pagod to. Yan, maaari makakaramdam ka ng pagod, o kaya, mga frustrations in life. Pwede sa tao na to, kung sino man ito, diba? Parang halimbawa, kahit nasabihan mo siya, kahit turuan mo siya, o kahit napayuhan mo man siya, same pa rin, no? O kaya, halimbawa, meron kang pinag-aaralan, o meron kang mga ginagawa, o ina-action na maaari hindi pa na-resolve o hindi pa natatapos, nakakaramdam ka na ng pagod o na medyo nahihirapan o napoprostrate ka, pwedeng kung saan aspeto ng buhay mo ito, no, sa nakikita ko sa iyo. Iba dito mo sa malapit sa puso mo. Dealing or relationship with a older woman. Pwedeng itong tao na to is kapatid mo, magulang mo, tita mo, or kung sino man siya na mas matanda sa iyo. Pwedeng siya yung may love, deep affection, and caring sa iyo. Pero pwedeng ikaw itong matigas ang ulo. At pwedeng siya is napoprostrate sa iyo. Sa iba naman sa inyo, hindi ko alam kung sino siya, pwedeng isa siya sa makulit, di ba? Na gawin mo to, gawin mo, ganito, ganito yan, ganyan. Pwedeng ganon, no? Na medyo nagkakaroon ka ng frustration. Di ba? Pwedeng nagkakaroon ka ng ganong sitwasyon. O kung sino man itong babae na mas may edad sa iyo. No? And you'll be receiving a or giving a precious gift. Congrats, no? Ibig sabihin, may matatanggap kang valuable things. Pwedeng diamond, pwedeng pera, pwedeng ikasisiya mo to kasi flower yan. Ibig sabihin, pwedeng ito is magagaling dito sa taong mas ahead sa'yo ng edad. Diba? Kasi they still care and love you. And handin talaga yung totoong pagmamahal pagdating sa'yo. Pwedeng gano'n, no? And then, or kaya ikaw ito, magbibigay ka sa kanya. Pwedeng gano'n. Or vice versa.
Basta kung ano man yan, kung kanino man manggagaling yan, makaka-receive ka daw ng gift or you will be receiving a precious gift with someone. Dealing or relationship with a woman with a dark complexion or hair. Ba? Dalawa yung babae. Pwedeng ito, magulang mo. Pwedeng ito, kapatid mo or tita mo. Kung sino man ito, pwedeng kaibigan mo rin ito na super care sa'yo kasi nandito kasi si Love. Pwedeng ito, pwedeng isa dito o kung tatlo man yan. Halimbawa, ito kapatid mo, ito tita mo, ito magulang mo. Kung sino man yan o kaibigan mo. Halimbawa, may tatlo kayong magkakaibigan. Isa sa inyo, matigas ang ulo, di ba? Pero yung isa sa inyo, medyo singkit. O kaya, hindi ba siya singkit, pero may mas matanda pa sa inyo. Or maybe, medyo matured yung isipan niya. Isa sa inyo. Isa sa inyo, medyo pasaway or matigas ang ulo. Isa sa inyo, very matured. Kumbaga, hindi man siya older than you, pero matured siyang mag-isip. No? Or pwedeng ikaw ito. No? Na handin yung love and care. No? Pwedeng isa sa kanila nagkakaroon ka ng frustration or pwedeng isa sa kanila or isa dito sa mga to or silang lahat makaka-receive ka sa kanya ng gift. Kung kaibigan mo man siya, kapatid, magulang, tita, kung sino man siya na tao na to, maaaring makaka-receive ka sa kanya ng something or ikaw yung magbibigay sa kanya. Pwedeng ganon. I-vice versa mo kung may mga frustration sa kanilang lahat o kung kanino man dyan. Alam ba, ito si Mul, isa sa connected mo, gagawin niya yung gusto niya. Yung mga ganun sitwasyon. Tingnan natin yung energy. Teka lang. Lumidikit kasi siya. Energy ni Cancer. Uy, the Ten of Cups. Bakit may Three of Swords, Queen of Cups, King, and the Strange? Okay. Tingnan natin your energy. The Wheel of Fortune. Gandara. Ano to? Parang may And the Magician. Wow. Congrats. Natin. Ibig sabihin, dito sa sitwasyon mo, you will become stable You will become stable, masyado kang magiging emotional dito sa mangyayari sa'yo by this January. Kasi why? May sitwasyon talaga na magtatapos sa'yo at may bagong simula na magaganap o mangyari. Babalik yung strength mo. And stability is coming. Ibig sabihin, kung may mga bagay o sitwasyon ka na nagiging hardship or you feeling depressed, pagod, or mga emotional pain man yan na nagaganap o nangyayari sa'yo, this January, matatapos yun. As in. Kaya ang nakikita ko sa'yo dito, energy mo, maganda. The happiness of your energy. Parang nahadon kasi sa sitwasyon mo na handin yung thankful na energy mo, parang napaka-very, yung gratitude and pasasalamat talaga. And then, another beautiful situation. Together with comes to your family, together with comes to your opportunity, andun ka sa point, as in masaya siya, may mga fortunate outcome, makakaramdam ka ng peace and harmony, and then also kasaganaan, nandoon. Meron kang sitwasyon na makakamit mo. Kung ba parang nandun ka sa point na hindi mo inaasa, parang miracle coming true. Pero kung tutuusin, nag-action ka kasi, no? Kaya mangyayari yon. Nandun ka sa point na yon. Yung iba naman sa inyo is, ang nakikita ko sa'yo, you are manifesting. Kaya ang sinasabi dito sa card, don't manifest, take it action to be stable. Kailangan focus. Kailangan patient. Kailangan mo ng lakas ng loob, katapangan, tibay. Gamitin mo yung wisdom and intellect mo, tsaka yung katatagan mo. And then you will be success. Gawin mo yung lahat. Pwedeng iba sa inyo is ginagawa niyong lahat to end a situation into your life, no? Ang nakikita ko dito is may mga potential ending na magaganap pagdating sa this January. And may mga opportunity, may mga beginning of a cycle coming. Actually, magta-turn sa iyo si universe. Kasi changes of fortune, new destiny or direction in life, the good luck of karma, the divine, magta-turn point sa iyo this time, this January. Ang ganda ng energy mo.
As in, nandun yung parang ang dami mo nang natutunan na bagay-bagay o sitwasyon sa buhay. Nandun yung energy mo na yun. Ang dami mong natutunan, napag-aralan, ang daming nangyari. Nandun ka sa point na yun. Kaya nandun ang nakikita ko na yung happy and may mga happy gathering, joy, collaboration, union, nandun yun. Nandun yung mga tao na magbibigay ng love and support sa'yo, pwedeng a part of the family, they give you love and support, pwedeng ganun, or may mga celebration, cooperation, pwedeng ganun. Victory and success also na nandito, no? Pagdating sa'yo this January. Yun ang nakikita kahit sa yung energy. Ang nakikita ko rin dito, may mga ano either small gathering, happy gathering, ganyan. May mga isa-celebrate ka. O, yung ganda nga. Kumbaga dati minamanifest mo lang yun, and this time, marireceive mo siya. Ano parating kay Cancer? Parating. O, diba? 10 of Pentacles. 10 and the 10 and the 10. 1, 2, 3. Meron kang tatlong 10. Congratulations, completion. Baka meron kang ma-accomplish The Page of Cups. Sa 7 of Pentacles. Ano po ito? And the Judgment. Okay. Parating sa'yo, makaka-receive ka daw ng text message or communication or news. Makaka-receive ka or ikaw ang magbibigay. Pwedeng a part of the family or pwedeng ito is sa galing sa isang lalaki na mas ahead sa'yo or mas bata sa'yo. Ganon ang nakikita ko dito. And then also, parating sa'yo is, ang nakikita ko sa'yo dito is, there's a new beginning happening into your life. Kasi, nandito na yung pagja-judge. Kumbaga tulad ng sabi ko diba kanina, may magtatapos sa buhay mo. Ibig sabihin, magkakaroon na ng new beginning sa buhay. May mga new beginning happen. Ako nakikita sa'yo, parating either may mga travel, ganyan. Pwedeng malayo man o malapit yan. Sa nakikita ko dito, maaari magkakaroon ka ng travel. Kung dati, handun ka sa point na nagkakaroon ka talaga ng katamaran or frustration in life o yung mga bagay na hindi ka nakapagplano, this time, magiging good siya o kasi magtatapos siya sa nakikita ko dito. Pagtatapos. May mga bagay, parating din sa'yo kasi ano to, may mga pagle-let go ng mga bagay-bagay. Pagle-let go, pagtatapos. Yun ang nakikita ko dito. May papasok sa'yong pera. May mga union ako na nakikita sa iyo, celebration tulad ng sinabi ko kanina. Good news is coming sa iyo. Meron kang ikakagulat, ikakashock o ikakabigla sa isang tao na malapit sa iyo, I think. This a mother figure sa nakikita ko dito, or kapatid, or basta may connection ka dito. Yun ang nakikita ko. Mabibigla or magugulat ka daw sa kanya. Hindi ko alam why. Baka may ibibigay sa sayo, baka may gift sa sayo, o kaya magbibigay ka ng gift sa kanya. Ganyan. Kung ano man yan. No? Kasi nandito rin si Diamond. Mga ganun. Basta kung anong ikakabigla o ikakagulat o ikakashock mo this January. Pwedeng iba sa inyo, nakamit nyo na to. Mga ganun. So, nakikita ko sa iba sa inyo. And also, may nakikita ko dito na dalawang babae, dalawang lalaki, isang bata. Hindi ko alam kung sino yun sa buhay mo. May nakikita akong ganun. Yung isang babae, very supportive din naman yung isa. Parang they always give you an advice. Support and they always give you an advice. So, isa naman, yung isa is, ano sa kanya, parang maybe a bread,
breadwinner, pwedeng ganun, o kaya is isa siya sa nagsusuporta sa'yo, pwedeng ganun. Medyo may pagkaano rin siya, they're always thinking about stability, yung isa. Yung lalaki naman, kasi pareho yung unang sinabi kong babae tsaka yung lalaki. Pwedeng yun is mag-asawa or magkapatid o magkarelasyon talaga sila. Yung isa, iba yung energy niya. Yung isa babae, iba yung energy niya. Yun ang nakikita ko dito. Pwede yung babae na kanina na they always give you support and advice, tsaka yung lalaki, magkaano yan. Kasi pareho sila na energy eh. Yun ang nakikita ko. Pwede yung iba sa inyo is dalawa kayong magkapatid, isa or dalawa, or more than sa iba. O may kapatid ka pang dalawa. O pangatlo, kung halimbawa, tatlo kayo o dalawa kayo. Ganyan. Yun. Hindi ko alam kung sino sila sa'yo. Pero may mga ganun ako nakita. Pero may marireceive ka raw. Congrats kung ano man ito. Kasi there's a new horizon, new beginning happen into your life. May tao magbibigay sa iyo ng kasiyahan, ng good news, ng fulfillment, and you will achieve sa kanya. May ma-achieve ka talaga. Paano man yan? O, di ba? Pasok pa lang. Or vice versa baka ikaw. May matanda rin ako nakikita. Hindi ko alam kung sino yung matanda na yun. Maring yung matanda na yun is your mother o kaya family member, ganyan. Pero may matanda. Either sinusuportahan mo siya or inaalagaan, parang ganun. Or may connected siya sa'yo. Meron. Pwedeng itong tao na to, may sakit to. Apart to family, may sakit din, Yan. Kailangan niya alagaan yung sarili. Pwedeng may sakit to na pang forever. Yun na nakikita ko, Pero may mga lakad eh. Siguro magpapa-check up to. Or need niya magpa-check up. Kasi nakita ko there's a maintenance or pwedeng may mga nakita na ako parang na-confine, nagpa-doktor, nagpa-hospital o na-paralyze. Parang may ganun. Or iba pa, ganyan. Dapat iwasan ni cancer kung sino man yun. Check up din kayo Yun lang naman nakita ko eh. Alam ko naman na alert kayo dyan. Dapat iwasan. Tanaw mo. Okay. Tama naman. Okay, dapat iwasan. Iwasan mo daw, syempre, yung matataas ang ego, ganyan, or magtaas ng ego, yan, iwasan mo, mag-ingat ka rin sa mga salita mo, iwasan mo rin, o yung mga masasakit magsalita, o magbaksak ng masakit na salita, ganyan, iwas ka na lang, or iwasan mo na lang, iwasan mo rin na hindi ka makinig sa mga payo, or opinion ng nasa paligid mo, diba? You need to be open. And syempre dito, iwasan mo dito, hindi ka magtrust sa intuition mo. Iwasan mo na ma-disconnect ka sa mga tao na nagpapahalaga sa'yo o they still caring, ganyan, they loving you and give you love and support, ganyan. Kumbaga, you need to connect din. Halimbawa, kung may mga na-receive sa kanya, hindi kasi yun kahit malaki man o maliit na na-receive mo, you need to be thankful, mga ganun sitwasyon. Hindi naman kasi yun hindi ko naman hiningi, hindi siya ganun. Kasi iba pa rin yung kahit hindi mo hiningi, pero kapag ang tao makaka-receive ng mga ganun, na words man yan, or kung paano mo siya ipaparamdam sa kanya, iba pa rin yun as in, no? And you need to be thankful doon sa mga tao nagbibigay ng valuing sa'yo, no? And syempre, andito rin yung iwasan mo, syempre, yung chaos, yung mga disagreement, yung ma-misalignment ka, ganyan, iwasan mo yun. Iwasan mo yung mga taong may hidden agenda or may hidden motive sa'yo, o kaya ikaw ito sa kanila, yung mga ganun. Yun, mga iwasan mo. Yung mawala ka sa sarili mo, ay, nakalimutan ko, ay, ganito, ay, ganito. You need to focus. Focus lang. If you have a choices or mag-aaral ka ng mga choices sa buhay mo, you need to be patient to make a choices. Trust your intuition to make a decisions right. No? Ang nakikita ko sa dito. Kasi maraming opportunities na darating sa buhay mo. This coming 2026. Huwag kang magmadali. Iba dito parang mag-aaral o pag-aaralan o may maaaralin. Parang ganun. Or andun yung sitwasyon na magre-research ka. You need to focus Meron din no? Getting together.
Yan, may mga coming home, may pauwi. Uuwi ka ba? Or may pauuwi, mga ganyan. Malayo man o malapit yan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Love, cancer. Pamilya, pwede rin. When it comes sa love, okay. Nalo, tingnan mo naman, 3 of Swords and 3 of Swords. Ba? Devil. Magbibigay mo na ako ng warning, ha? Mag-ingat kayo. May aso kayo? Mag-ingat kayo. Kung may mga aso kayo, ingatan nyo. And also, mag-ingat kayo sa mga may sasakyan eh. Hindi ko alam why. Kung nakasakay ka ba, or may connected ang sasakyan sa'yo, or travel, ganyan. Ingat ka. No? May mga unexpected kasi na pwedeng maganap o mangyari. Yun ang nakikita ko dito. Mag-ingat ka pa rin. Kailangan nakafocus ka. Huwag kang, baka naglalakad ka, hindi ka nga nagdadrive, pero naglalakad ka, hindi ka naman nakatingin sa daanan. Baka masagi ka, di ba? Yun, mag-ingat ka pa rin kasi there's a trap situation or matatrap or may stuck, parang ganun. Or there's a loss. Ganyan, may mga loss situation. Ako na nakikita sa iyo. Oo nga, no? Maraming klase ang loss. No? Loss of, basta maraming klase ang loss. Ipasok mo kung saang loss yan. May loss of love, loss of trust, loss of communication, loss of someone, loss of pet, loss of something. Any loss. No? Mag-ingat kayo. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, sa single wala eh. Sa single, mag-ingat ka na lang. Kasi may tao dito na magpapanggap na single siya. Makakaramdam ka naman ng saya sa kanya. Pwedeng taga-ibang bansa ito or pwedeng taga-probinsya o may probinsya, pwedeng ganun. Baka mapasok ka sa choices or mapasok ka sa pagpipilian. Kaya mag-ingat ka. No, huwag pa bigla-bigla. Pwedeng makikilala mo to sa kasamaan mo sa trabaho, sa mataong lugar, sa mga parties, wedding, ganyan. Pwedeng ganun. Ako nakikita. Or maybe by the summer, baka makilala mo to yung iba sa inyo. Pero mag-ingat ka pa rin kasi pwedeng ikaw is mapasok sa third-party relationship. And then, may mga travel, malayo man o malapit. Sa iba naman sa inyo, naandito yung ingat ka, no? Hindi ko alam kung sino yung may sakit sa bandang tiyan. Or mananakit yung tiyan mo. Pwedeng kakabagan ka, sisikmurain ka, or kung may menstruation ka, pwede rin yun. Kung mga LBM, kung ano man yan. Bandang tiyan siya, no? Sa nakikita ko dito. Yun ang sa mga single. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, kasi handun, wala na no? Kumbaga nabola, nabola. Nabola talaga ate. Oo, nabola ka. Nabola ka nitong tao na to kasi isa sa inyo naging makasarili at sakim. They feeling independent. Kumbaga gagawin ko yung gusto ko. Ganun yung isa sa inyo. Pero ang gusto nito is getting together. Or ikaw ito gusto mo ng getting together sa kanya. Naku po, wag na. Kung ako sa'yo. Sa pinigilan. Kasi, hindi maganda yung energy niya. Pero nasa sa'yo yun, di ba? May parang may unfinished business dito sa relationship na to. Yan. Sa mga nagkahiwalay dyan. Kumbaga, na-stagnant yung isa, ganyan. Naging cold yung isa. Yan. And then, dumating sa mga point na naging bitter yung isa. No? And then also, may third party. Yes, may third party sa iba. No? Or pwede rin naman itong tao na to, may bad habit talaga siya. Ganyan. Ibig sabihin, either matuksohin siya, o kaya siya yung tao na dyan ka lang, basta gagawin ko yung gusto kong gawin. Kung ano man yung habit na bad niya na meron. Pero may bad habit ito. Sa nakita ko. Kasi may pag-alis din. No?
Sa iba sa inyo, ano kayo, LDR. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is in relationship, sa nakikita ko dito, nahandoon naman yung saya, siguro nagiging hot and cold minsan when it comes to a relationship. Siguro nahandin yung minsan, kunyari, busy ako, may ginagawa ako, isa sa inyo, tapos saka, kapag gusto lang makapagkita, ganun. Ate, totoo ba? Hindi. Hindi totoo. Sa nakita ko ito, kasi may something. Sabi ganun. Yun. Hindi naman siya busy, hindi ko naman nakitang busy. Malay mo, busy nga siya. Pero dito sa sitwasyon, hindi kanya pinapahalagahan or hindi mo siya pinapahalagahan. Pero, may saya naman ako nakikita. And you need to trust your intuition dito. Kasi itong relationship na to medyo stagnant. Kung matagal man kayo na, wala akong nakikitang growth. Siguro handun yung mga conflict, hindi pagkakaintindihan minsan, no? O kaya hindi mo siya maintindihan or hindi kanya maintindihan. Nandun sa point na yon. May mga bad situation sa relasyon. Kasi wala yung love at pagpapahalaga sa relasyon. Pwedeng siya ito sa iyo o ikaw ito sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. Malay nyo, hindi ninyo naman energy yan, di ba? Baka kaya ganyan kasi nag-away kayo. Sana hindi kayo magkahiwalay. Maging ano lang. Kaso, hindi ko kasi nakikita yung ano eh. Hindi ko nakikita yung love. Siguro ano na lang. Barkada? Sabi barkada. Ganun lang. Ganun, nakikita ko eh. Tingnan natin. Siguro kung nagkaroon na kayo ng kapanatagan, baka ganun na lang. Di ba? Money, Cancer. Wow. San ka? The Empress siya. Oy, the Justice. Money po. Okay. And the 9 of Wands. And the 4. Okay. Dito sa pera mo, magiging maganda ang pera mo by the January. Ibig sabihin, may mangyayari sa yung magandang bunga or magandang paglago pagdating sa pera mo. Money and work to ha. Kasi, saan ka ba ano? Yung work mo din kasi is dun din, di ba? Connected siya sa money. Yan. Money and work. May magandang magaganap sa siguro na 3 days, 3 weeks, or 3 months. Ganyan. May magandang bungang magaganap sa'yo. Magkakaroon mga development, magkakaroon sa inyo ng renewal, or may mga abundance na parating sa inyo. Kumbaga di sa good karma, no, sa nakikita ko dito. And also, pwede rin na pagdating sa pera mo is vice versa, pwedeng may babae, or ikaw ito, or dalawa o tatlo man sila na nagbibigay sa iyo ng love and support pagdating sa pera. Pwede gan or ikaw ito sa kanila. Vice versahin natin na yon. Pwedeng tinutulungan kanila or ikaw tinutulungan mo sila pagdating na connected ang pera. Handa yung love and support, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Pagdating din sa pera, ang nakikita ko dito kasi may mga isi-celebrate kayo eh. No? Hindi naman siya ganun kabongganeous pero may mga happy gathering situation this January na magaganap ang mayari sa iyo. Yan, may mga joy, creativity, or may mga celebration, no? This January, ako nakikita sa iyo. Congrats ha, kasi maganda yung pera mo. Advice. Oh, the star, oh. Oh, the sun and the star. Oh, ganda ng card ah. May papasok na pera sa iyo ah. Seven. Mag-ingat ka sa pera mo ha. Maging organized ka at mag-trust ka sa intuition mo kasi hindi magiging maganda yung pera mo. Isipin mo yung future ha. Tsaka basta mag-ingat ka. Okay, when it comes sa advice, magkakaroon sa'yo ng successful, recovery, successful, happiness, mga positivity happen. May magbabago sa buhay mo. Something, may mag-heal or may taong need to heal.
May mga instant opportunities na darating sa'yo. I-grab mo to kung saan tong aspeto ng buhay mo. Okay, advice. Anak, pinupuan mo si mami. When it comes sa advice is always think positive and kailangan mo daw magkaroon ng disiplina sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Ganyan. Halimbawa, sa kinakain mo, iniinom mo, sa mga salita mo, sa pera mo, kung saan man yan, physical, emotional, spiritual, ganyan. Make a new plan, make a new strategy, magkaroon ka ng mga bagong pananaw sa kinabukasan, and mag-trust ka daw sa intuition mo, tsaka renewal, or magkakaroon na ng mga clarity this time, kasi may mga magbabago na rin kasi sa iyo eh. And then also, abundance is coming and celebration. And then, ang nakikita ko dito, ang sinasabi rin dito is, you will receive a reward of your success because of your effort. Ganyan, may mga reward, you will enjoy yon. And may mga achievement, reward, abundance, success, prosperity. And then, kasiyahan, parang nandun yung pleasure in life situation magaganap. Pero ang hindi ko lang maintindihan kasi may tao ako nakikita na mamatyagan ka niya o minamatyagan ka niya. Dasan and dasan, wow. Yun na nakikita ko. Maari itong tao to nakakasalamuha mo na to. Nakakausap mo na to. As in. Iba sa inyo, medyo kayo, parang nandun kayo sa point na hinahide nyo yung nararamdaman nyo. You're hiding your feelings. Talaga nandito ka na sa sitwasyon mo na magkakaroon ng makakalaya ka na daw sa isang sitwasyon mo na naging mahirap or nagkaroon ng mga painful situation, ganyan. May paglaya. Pagbabalik ng mental strength, ganyan. And magkakaroon na mga pagre-release. Di ba? May 9 and 9 ka. Ang dami mga ganap sa'yo maganda. May mga union. Yan. Na magaganap sa'yo. Aba, Kanuga, ang ganda. Victory and success ang magaganap sa'yo. So, may mga good news, victory and success. Siguro, sa iba sa inyo is mag-i-start to, yung victory and success mo siguro is mag-i-start siya ng half of a year or pwedeng 6 days, 6 weeks, 6 months, pwedeng ganun. Or before ending ng January, bago ng 6, magbilang ka ng 6 bago matapos. Maaaring ganun. No? Basta may mga ganong situation ako. Pag-uusapan ka rin dito, Cancer. You will become a center of attention. Hindi ko alam why, pero you will become a center of attention because of the achievement. Pwedeng ganun. Yung mga tao magbibigay talaga ng full of support sa iyo. Parang ang iba sa inyo, parang you like a celebrity. Ganyan. Pwede rin na nasa place ka na mataong lugar. O kaya, YouTuber ka, TikTok, artista, networking, Reels, Facebook, kung ano man meron kang social media. Ganyan. Ako nakikita sa iyo. Pagbabalik also ng strength is coming, no? Ganda no mo. Arigato namaste, God bless.